Hello, magandang tanghali mga ka-adventurer. Andito na naman ako para mag-vlog. Ito ang kauna-unahang vlog ko sa March dahil katatapos lang ng Ramadan namin. Ngayon, gagawa tayo ng vlog. Kasama ko po si commander ko. Kaya andito muna ako para i-set up ko yung mga kamera ko. Andito kami sa bandang taal ng building. Taal Vista ata itong building sa likod ko. Kaya dito muna ako dahil malimlim din ang lugar na ito. Kaya nagpicture pa rin yung commander ko. Siyempre, ngayon lang na itong na-discover na lugar na ito na maganda pala itong parang kung nagtatambay ka rito, nagmumuni-muni ka, iniisip mo yung mga utang mo kung papaano mo siya masusolusyonan. Huwag kang padaos-dos dyan. Baka mamaya malaglag ka. Itong gamit ko mga ka-adventurer. Bali, pupunta kami ngayon ng balak namin puntahan doon sa Perlas ng Silang, yung Bulaklakan sa parte ng Silang. Kaya nang gagamitin ko sanang pang Google Map, kanya lang hindi na ako magwiwis dahil natatandaan ko pa naman. Kasi pangalawang attempt ko na ito pupunta doon. Marami daw bago doon. Sabi ni Commander, babalikan namin daw para naman makita yung mga bago nila. Kung yun ay totoo. Samahan niyo na lang ako. Ito, kasalukuyan namin binabagtas yung kahabaan ng General Aguinaldo Highway. Ito rin tinatawag na yung kabila kasi papuntang Batangas yan, yung kasalubong namin. Nasugbo Road. Oo. Pasensya lang kung medyo nabubulol dahil hindi tayo sanay mag-dub ng ganito. Napilitan lang akong mag-dub dahil yung pag-sit up ko ng GoPro ko, hindi pala nakasaksak yung mic or nakamute ata. Kaya hindi po na capture yung mga boses ko. Kaya naisip ko, magdadab na lang ako. Hindi naman ako mabilis magpatakbo. Yan yung love story. Yan yung zoo dito sa Tagaytay. Buti yung rider, yung delivery rider, punong-puno. Bilis magpatakbo. Siyempre, chill ride lang tayo. Hindi naman tayo nagmamadali. Dahil ini-enjoy natin yung rides natin. Kahit malayo nga yung niraride ko, hindi naman ako mabilis magpatakbo. Pinaka minimum kong takbo, nasa 60, max na po yan. Kanya lang, pag nag-60 pa nga ako, binababa ko sa 50. Kahit nga yung pagpunta ko ng Ilocos Norte, mag-isa rin ako noon. Kinaya ko naman. Dala ko yung Inmax ko. Kaya, binabalak ko rin, dito naman sa South. Kaya lang, medyo alanganin ako gawa ng wala kasi akong makasama Solo rider din tayo, mga ka-adventurer. Lakasan lang ng loob talaga ang pagra-rides ko. Minsan nararating ko rin yung nakapunta na ako ng Kaibiyang Tunnel, mag-isa rin ako noon. Ang balak ko talaga yung zigzag road ng Quezon Province. Naghahanap nga ako ng makasama, wala
Kaya alanganin ako mag-isa. Saka wala rin akong alam sa trouble ng mga motor ko. Pag may diferensya, diretso sa shop. Hindi kagaya yung ibang rider na alam lahat ang gagawin in case na mag-trouble yung motor. Ako, umaasa lang ako sa kondisyon ng motor ko. Wala tayong gaanong alam sa motor. Basta sa akin, alam ko pag tumatakbo, ayos na yun. Saka maganda yung tunog ng makina ko, ayos na yun. Pero alaga po sa Senswell itong motor ko. Kaya malakas ang loob kong magbiyahe kung saan-saan. Dito lang party ng Cavite. Kamakailan lang noong bagong mag-Ramadan, nag-rides din ako doon sa party ng Batangas sa may Santa Maria. Santa Maria ba yun? Yung sa may glasswalk, mayroon din akong video nun. Kaya kung gusto niyong panoorin yan, andyan po sa dashboard ng channel ko. Ito yung bulalawan dito. Dito rin nagkukos ng traffic eh. Minsan lalo pag mga weekend, matraffic dyan. Matraffic dito, banda rito. Tanghaling tapat talaga. Medyo talagang hindi lang mainit. Talagang masakit na sa balat. Oo. Medyo nagre-reklamo si Commander. Bakit daw kami hindi nag-4 wheels? Kako, sabi mo magmumotor tayo ngayon. Nagdidimang ka ng 4 wheels. Andito na tayo. Huwag ka na magreklamo. Concentrate ka na lang. Diyan sa likod. Ito parte na ito ng ng Tagaytay na Sugbo Road. Diyan sa unahan, andyan yung overpass na bagong gawa sa may Mindis Crossing. Tinatawag nilang Mindis Crossing. Dito na yata, ayan na. Yung overpass. Kaya lang bawal dyan yung mga six-wheelers. Yung mabibigat na sasakyan. Mga SUV lang at saka motor, yung mga trucking hindi pinagbabawal dyan. Minsan noong dumaan ako rito, pwede ka tumambay rito para kumuha ng mga litrato. Ayan nga, meron na nga tumatambay dyan. Marami akong nakikitang mga vlogger dyan. Nagtatambay. Kasi ang ganda nga naman, tingnan mo naman, tanaw na tanaw mo ang buong lake ng Laguna. Tsaka siyempre nasa view deck point ka na. Medyo mataas-taas na lugar na yan. Makikita mo na lahat. Alos, dyan sa Talek. Hindi pa siguro gaanong tapos to dahil marami pang ginagawa. Marami pang nire-repair. Hindi yata to natapos. Kaya pinadaanan na lang. Kaya pinagbabawal yung mabibigat na sasakyan. Kayo po ba ay naisip din yun pag nagra-ride kayo yung mga... Kasi minsan hindi natin may iwasan. Kaya medyo alanganin na kung magra-ride ng malayuan na ako lang mag-isa. Marami kasi akong napapanood yung mga holdapper, agaw motor, ayun. Siyempre, kahit di tayo, sanay gumawa ng masama, mapapalaban tayo, mapipilitan tayo. Hindi naman din, ako may protection din ako sa sarili ko. Hindi naman ako pwede mag-ride na mag-isa ako na wala akong dalang pang protection. Yun na nga, sabi ko, tuwing umaalis ako, lagi kong winiwis na huwag sana mangyari. Siyempre, mapipilitan tayo. Pag inagaw sa atin yung motor natin o ginawaan tayo ng masama,
Dito sa Tagaytay kahit tanghaling tapat na mainit nalalanghap mo pa rin o nararamdaman mo pa rin, feel mo pa rin talaga yung lamig dito. Hindi mo gaanong ramdam yung init ng araw. Kasi yung hangin, nalalanghap mo, medyo malamig-lamig naman sa balat. Kaya naghahalo yung init at saka lamig dito sa Tagaytay pag ganitong tanghaling tapat. Kung sa bagay, summer na kasi ngayon Mag-sounds na lang tayo para naubusan na ako ng sasabihin. Wake up, grab my bag, ready to explore every road, every shore, laging may bagong kwento pa. From mountains high to beaches wide, sabay tayo
Dito na tayo sa sentro ng Tagaytay. Ito yung sinasabi nilang Magallanes. Diyan sa unahan, andyan yung Ayala Mall. Napansin nyo, walang gaanong sasakyan. Hindi dahil sa holiday ngayon, kundi dahil sa, siyempre, napakamahal yung gasolina ngayon. Nagiging kanina 98. Yung sa diesel naman 118. 3 times ata yung diesel. Mas mahal na ngayon yung diesel kaysa gasolina eh. Kaya yung hindi gaanong importante yung lakad, hindi na nagkokotse o hindi na nagmumotor, nagko-commute na lang. Mas maigi nga para bukod sa makakaminus ka at saka hindi ka rin pagod magbiyahe. Nakaupo ka lang pag nagko-commute ka. Andito na tayo sa Olivares yata ito. Ayan, natatanaw ko yung round ball ng Olivares. Ito, yan. Yan yung round ball. Pag dire-diretso natin, papuntang Picnic Grove yan. Diyan sa kaliwa naman, yan yung papuntang Dasma, Maynila. Kaya dito tayo, diretso tayo. Para ito yung way papuntang Picnic Grove, saka People in the Sky, ito. Ito yung papunta doon. Ito yung mga gilid niyan, natatanaw mo rin dyan yung Taalek eh. Kasi nasa mataas na lugar to eh. Itong dinadaanan natin. Sabi nila, bakit lagi kang nagbibiyahe o lagi kang nagmumotor o lagi kang nagsasakyan? Nagsasayang ka lang ng pera. Hindi po ang sagot ko doon. Ito po yung isang dahilan ko para, kumbaga yung laban ko sa stress. Para hindi naman tayo na boboard sa bahay o sa tindahan. Kaya tayo nagra-ride. Siyempre, bukod sa masaya ka sa ginagawa mo, marami ka ring napupuntahan o napapasyalan na mga lugar pag may sarili kang motor. Kaya yun po ang lamang. So, siyempre, kahit ano naman ang gagawin mo, kailangan talaga gumastos ka eh. Yun naman talaga ang ano ngayon. Wala nang libre siya ngayon. Katulad nga ng kapitbahay ko, pag nagyayaya ako sa kanya, pare, ride tayo. Punta tayo dun. Ay, gastos lang yan. Kako, anuin mo ba yung motor mo? Nakapark lang dyan. Paminsan-minsan naman gamitin mo. Para naman makapuntahan mo yung mga lugar na gusto mong puntahan na hindi mo pa nararating. Habang malakas pa tayo, pwede pa natin gawin. Paano na pag tumanda na tayo, may sakit na tayo, hindi na tayo pwede maggala. Saka mo may isip nun. Dapat sana noong pa sana. Kaya ko namang gawin yan. Kanya lang yun. Naghihinayang ako sa gastos, hindi mo tuloy nagawa. Diba? Mga ka-adventurer. Saka hindi naman malaki ang ginagastos natin eh. Siyempre, pang konsumo ng motor, tsaka yung pangkain mo, pang entrance, sa yung papuntahan mo ng may entrance, sapat na yun. Yung pagkain eh, pwede mo naman budget yun eh. Ako nga, minsan, nagbabaon na lang ako ng tinapay, tsaka tubig. Pag may tubig, okay na sa akin yun. Tsaka pag nagra-ride ako, hindi naman ako malakas sa pagkain eh. Basta may laman lang yung tiyan ko, okay na po yun. Kaysa pinupuno mo yung tiyan mo, ang resulta nun, aantokin ka na lang sa daan.
nawawala yung gana mo. Mas maganda yung kahit papano may laman yung tiyan mo. Sapat na po yun. Basta hindi ka nagugutom. Okay na yun. Talagang terek na terek yung araw, oh. Gayun pa man, ramdam mo pa rin yung yung lamig dito sa Tagaytay. Ito yung papuntang kakaliwa tayo rito papuntang Santa Rosa. Yan. Kasi pag diniretso natin to, ang punta natin, pwede Talisay, pwede Picnic Grove, pwede Peoples in the Sky. Kaya, ang lahat niyan, puro na natin narating yan. Dahil sa ating paggala-gala kasama yung gamit natin motor. Dito tayo kakaliwa. Ito yung papuntang Calax at saka Santa Rosa, Laguna. Pero hindi yun ang tumbok natin. Kakaliwa din tayo dyan, yung papunta naman ng Silang. Dahil ang pupuntahan natin ay yung Perlas ng Silang. Kaya nga siguro tinawag ng Perlas ng Silang dahil nasasakupan siya ng Silang. Kaya yun siguro tinawag nilang Perlas ng Silang. Napansin ko malalawak yung daan dito. 2 lanes naman yata to. Kanya lang, paano magiging 2 lanes yan? Yung mga gilid-gilid, ginawang parkingan ng may mga sasakyan eh. Kaya nagiging 2 lanes na lang. 4 lanes ata ito. Kaya lang hindi magamit dahil maraming nakapark sa isang linya. Nagiging 2 lanes na lang siya. Wala talagang gaanong sasakyan ngayon. Kasi dito, pag sa mga ibang araw, noong medyo mura-mura pa yung gasolina, volume ang sasakyan dyan, manggagaling ng Laguna eh. Dahil dyan ang lagusan nila papakit ng Tagaytay. Kaya siguro maluwag-luwag ngayon yung daan dahil palagay ko dahil doon sa pagtaas ng gasolina saka diesel. Yung mga sigurong hindi importante yung lakad, pinapaliban na lang. Nantakin nyo, 3 times na po yung diesel. Noong una, ang mahal yung gasolina eh. Ngayon, baliktad. Ang mahal na yung diesel. Kaninang nagpakarga ako doon sa Shell station, bali yung 98 po yung unleaded. Ay yung diesel, 118. Ay nako. Dati yung diesel, 46 lang. Ngayon, bigla-bigla yung pagtaas niya, 3 times na. Sa balita ko pa, tataas daw sa 25 daw, tataas daw ng 23 yung diesel. Baka siguro iaabot pa yan ng 150. Hindi nagagalaw yung sasakyan ko. Yan. Wala na tayong pangkarga. Ganda talaga mag-ride mga pare ko pag ganitong panahon. Oo. Tsaka pag kondisyon yung motor mo, magandang manakbo, kumpiyansa ka. Oo. Yun pala yung Calax. Ay, saunahan yung Calax. Dito, kakaliwa tayo rito. Papuntang Perlas ng Silang. Medyo pumasikip ang daan dito at saka medyo may rough road siya. Hindi ka pwede magpabilis dito.
Kasi bigla ka lang malulubak ang tataas pa. Tsaka marami ring hump dito. Oo. Bawat sigurong tapat ng bahay nagpalagay ng hump. Tsaka hindi pa naman halata yung hump nila. Parang kakulay din ng kakulay din ng simento. Ay, kagaya nito. Oo. Hump dyan sa wanan kaya medyo Sa umaga, dahil ako'y pangarap pag sa likod, mundo'y yakap, kalsada'y tila walang hanggan. Bawat liko, bagong dahilan. Hangin ang gabay, araw ang ilaw. Kahit malayo, hindi ako mababaw sa bawat hakbang. Kwento'y buo, sarili ko'y mas nakikilala ko. Ako si Zeno, adventure ang daan. Hinahanap ang saya sa bawat bayan. Tukman o dagat ang pagitan. Puso ko'y laging handang sumugal. Si Zeno, hindi natatakot sa bawat biyahe. Mundo'y nilalapot sa kamera. Alaala'y kinukulong habang ako'y patuloy na naglalakbay ngayon. Tikim ng kultura, ngiti ng tao, iba't ibang wika, itiis ang puso. Sa simpleng sandali, saya'y sagad. Kahit pagod, sulit ang lakad. Araw man ay lumubog sa dilim, bituin ang ilaw sa aking landas din. Sa bawat gabi, pangarap ay buhay, bukas ulit, panibagong lakbay. Ako si Zeno, adventure ng daan. Hinahanap ang saya sa bawat bayan. Bundok man o dagat ang pagitan. Puso ko'y laging handang sumugal. Si Zeno, hindi natatakot sa bawat biyahe. Mundo'y nilalapot sa kamera. Alaala'y kinukulong habang ako'y patuloy na naglalakbay ngayon. Hindi lang lugar ang aking hinahanap, kundi sarili kong gustong mahanap. Sa bawat yapak, ako'y nabubuo sa mundong ito. Ako'y totoo. Ako si Zeno, adventure ng buhay. Sa bawat biyahe, ako'y sumasabay sa agos ng hangin at ng panahon. Dito ko natagpuan ang aking layon. Ako si Zeno, tuloy lang ang galaw hanggang dulo ng mapawalang urong tanaw. Sa bawat kwentong na aking nadadala, ito ang vlog ko, ito ang aking tala. karga muna tayo. Papapultang tayo para sigurado. Kasi malapit na tayo sa Perlas ng Silang. Medyo yung pupuntahan natin hindi na highway. Medyo mga ano ba to? Tawag nun? Papuok na. Kumbaga, medyo makikipot na yung daan dyan. Kasi siyempre, nasa gitna siya ng ito sa Tagalog. Nasa gitna si ata ng gubat or yun nga. Magkano? 300. O, kita mo, seconds lang, 300 na kaagad.
dahil sa pagmahal ng gasolina. 3 liters lang yata. 300 lang ang kumasya. Full tank na po yun. Tinatanong ko yung gasoline boy kung gaano pa kalayo yung Perlas ng Silang. Sabi malapit-lapit na daw. Oo. Andyan lang daw sa unahan. Ay, pasensya po sa boses ko dahil bukod dun sinisipon pa tayo. Saka hindi tayo eksperto magdag ng ganito. Nagpipilit-pilitan lang ako para naman malagyan din kahit papaano ng audio. Hindi naman puro sounds lang. Nakakaano rin. Umay din pag puro sounds. Kaya siguro walang nanonood sa mga vlog ko dahil wala akong properly na sinasabi, kung ano-ano na maisip ko. Walang, kung baka hindi tumpok yung vlog ko sa sinasabi ko. At least may audio. Yan man ang iniisip ko. At saka, lahat naman siguro kayo, yung pinupuntahan ko, nararating din nyo eh. Kaya, minsan, yung mga vlog ko, bibihira lang ang nanonood. Pero okay na yun. Pang personal na ano ko rin yun. Ng mga video ko. Dalang araw, nababalikan ko, ay, ito pala na po, nakapunta ako rito. Di ba? Kasi talagang tatanda rin tayo. Hindi naman tayo mananatiling ganito. At least, may mga nababalikan nating mga alaala na mga ginawa natin noon. Diba, mga ka-adventurer? Kaysa pag tumanda ka na, iniisip mo, dapat sana ginawa ko rin to. Ayun. Doon mo na iisip pag hindi mo na kaya. Abang kaya mo pa, gumala ka naman o puntahan mo yung mga gusto mong puntahan ayon sa kakayanin mong ano. Pag kaya mong gastusan mo. Pera lang yan. Ang pera napapalitan din. Pero yung mga memories, kaligayahan mo habang lumilipas ang panahon, hindi na bumabalik yun. Lilipas din yun. Yan nga sabi ko kanina. Pag tumanda ka na, saka mo maiisip, dapat kako, nung panahon na malakas-lakas pa ako, gumawa man lang ako ng mga ganito. So yung mga anak mo, pag napanood nila, ay, tatay ko pala noon, mahilig para gumala. O kung saan-saan pumupunta. At least halal yung ginagastos natin. Tumalaban tayo ng patas, hindi naman tayo lalamang ng kapwa, diba? Tsaka masaya po talaga sa totoo lang. Pag nagra-rides, ikaw ay nagra-ride, masaya po talaga yan. Siyempre, napupuntahan mo yung hindi mo pa nararating. Ito ata yung yung papuntang Perlas ng Silang. Ito yung arko na sinabi ng gasoline boy. Maliliit lang yung daan kasi hindi kasya dito yung dalawang sasakyan. Hindi pwede magsalubong dito. Gibantik lang sa dito. Pag nakita mong nauna siya, hayaan mo siyang maka-alpas bago ikaw. Kasi masikip po talaga itong papunta doon sa Perlas ng Silang. Hindi advisable dito pumunta ng gabi. Dapat yung may araw pa. Dahil sigurado akong paggabi madilim na madilim dito. Kasi wala po siyang mga street light eh. Sa mga compound pa ata ito. Kasi maraming bakod. Magkabilaan puro bakod. Puro mga private property ata ito.
Kaya siguro maliit, makipot yung daan dahil konti lang ang binigay ng bawat may lupa. Wala pang mga bahay dito, kaya hindi po siya advisable na puntahan ng gabi. Kasi 24 hours daw ito eh. Open po ito sa sa mga turista. Ang lang naman na makikita mo rito, puro bulaklak lang. Yung mga klase ng bulaklak dito mo makikita. Yung mahihilig sa mga mga flower, halamanan dito. Pwede ka gumawi rito. Naks, inuubo pa ako. Sinisipon kasi ako mga ka-adventurer. Ito na, dumating na tayo. Ay. Park muna tayo. Saan kaya dito yung pang motor? Puro sasakyan eh. Puro four wheels nakikita ko eh. Ay, nasa loob daw. Ayun, papark muna tayo. Tara. Matsakit pa mo? Pinatay ko na yung audio dahil malakas yung sounds nila, baka makapiright tayo. Lalakas ng mga music background nila. Siguradong copyright tayo pag hindi ko ino. Ito yung papasok. Nag-iba na noong pumunta kami rito, hindi ganito eh. Parang style siya ng nakapila yung tao para sa COVID. Siguro sa dami ng turistang pumupunta rito, kaya ginawa nilang ganito para hindi siksikan doon sa loob. Ayun, may nakalimutan pa pala ako. Babalikan ko muna. Sige. Wait mo ako dito. Kunin ko. Balikan ko muna. Tsaka iniisip ko mga ka-adventurer, hindi na ako papasok dahil nakita ko naman ang loob niyan eh. Si Commander lang ang papapasukin ko. Hintayin ko na lang siya dito sa labas. Habang namamasal siya doon sa loob, busy ata siya sa kakukuha ng literature, video. Dito rin muna tayo. Sa labas. Pumunta ako bandang doon sa likod ko yung exit. Tiningnan ko kung anong binago nila doon. Lumawak nga yung parking doon. Kaya balik tayo ulit doon sa entrance. Doon tayo maghintay. Tsaka siya nga pala, yung gurdya rito. Tinanong niya ako, isa palang Muslim yung gurdya rito. Muslim din, taga-Pikit. Pikit Maguindanao. Kaya tinanong ko siya, ba't andito ka? Ba't di ka nagsamba? Nagsala Idil Fitr natin ngayon. Sabi niya, wala kasing pumalit sa akin, hindi dumating yung karelibo ko.